of this time around, we are here in Tacloban City, going to Allen Samar Port. Salamat han pagbisita ha, Tacloban. We are the one who is passing by the San Juanico Bridge. Here we go. For how many long years, nabagyuhan pa ito, nakatayo pa rin ano? For how long years, nakatayo pa rin ito. As I told you na talagang need for reconstruction itong mga daanan natin. Because of it, aabot ng 7 to 8 hours yung biyahe dito ngayon. Tayo na po ay papasok na dito sa barko. Alright, there we go. Boarding na. Boarding na kami. Ito. Welcome once again. It's another day today. It's gonna be Saturday here. We stay in Tacloban with our relatives here. And this is just a continuation of our trip from Davao to Luzon. To all of our friends who just visited this time around, why don't you just join us? Please subscribe our YouTube channel, Don Istoy Pinoy Show or Don Istoy TV. So if you are planning to travel from Davao to Luzon and gamit po yung inyong mga sasakyan, ay wala pong problema. Ito po yung mga details na hatid po namin sa inyo. This is gonna be the third part of our vlog. Details on situation of the San Juanico Bridge. We're passing the San Juanico Bridge. From San Juanico Bridge, we'll be going to travel and I'll let you show how gaano ba kasira yung daanan na Tacloban going to Allen Samar. So lahat po yan ay hahatid ko po sa inyo. So better stick around, better hang on for that. And samahan niyo po ako hanggang matapos ito, hanggang Luzon yung ating vlog, okay? Part 1, Part 2, Part 3 o hanggang saan man tayo abutin itong vlog na to. Anyway, thank you so much once again for making us a part of our trip. Alright, so as of this time around, we are here in Tacloban City and going to Allen today. That's gonna be our trip. Allen Samar Port, Terminal Port. Okay? So right now, samahan niyo po kami sa biyahe namin. So this is Don Istoy. I'm gonna be the one to drive right now. I'll be the one behind the wheels. Okay, here we go. So papunta tayo ng San Juanico Bridge nito, here in Samar. Alright, so alamin natin. So let's try to find out what's gonna be the situation of San Juanico Bridge, kasi napabalita itong hindi madaanan. So here it is. Just up there. Wait for three. Wait for three or wait for. Oh, come back. So the weather condition right now is just very warm outside. So we're still here in Leyte, Tacloban City. The time we get right now, it's 11:20 in the morning. It's almost afternoon, but we leave Tacloban Leyte. Oh, come back, Jack. Okay. Mainit dito ngayon sa Leyte. Look at that. Come back, Jack, for all. After 4 days. Okay. It's very much advantage in our part that we have a lot of Come back, Jack. relatives right here, just staying around, and whenever we pass by here in Leyte, they wanted to visit their respective houses. Our relatives here wanted to take with us some other places, which is some attractions right here in Tacloban City. Okay, after they're being encountered Yolanda
typhoon, right? Where they suffered. A lot of people just losing their livelihoods, losing their respective houses. And right now, parang nakabangon na po itong Samar, or I mean Leyte. Nasalanta po sila ng bagyo. I'm gonna be the one who's driving right now while taking a video to you. Multitasking. It's gonna be the way heading to the San Juanico Bridge. Okay. We don't have any navigation today, so we just have to look up some signages to the location of or some other landmarks going to San Juanico Bridge. Alright, I think this we're heading the right way, and then if we're going to Allen, we will have to ride another vessel or a ship crossing the ocean going to Matnog, right? That's gonna be a Roro system. Talagang maalikabok na yun dito. There are some parts of it. Okay, so I think some tani. To Babat one. So you can see here. Lanog-lanog ng tingin ni Kuya Brian. Salamat salamat han pagbisita ha Tacloban. Sama-sama tayo sa Power Network Tacloban. Okay? So I think we are now leaving Tacloban City because we are heading to ito na yung sinasabi natin na talagang pila dito ngayon. Pilahan ang sitwasyon ngayon sa Tacloban dahil dito sa San Juanico Bridge. Kasi when you are going to cross by, talagang isa-isahan ang pinapadaan sa bridge to protect the bridge from its any broken surfaces dito. We'll have to fall in line properly here. A little longer than a few minutes later. So right now, we are the one who is passing by the San Juanico Bridge. Here we go. Okay. Gawas ka? Ganito po ang sitwasyon ngayon sa San Juanico Bridge. Okay. So here we go. Dito po tayo ngayon. Kasi itong San Juanico Bridge, for your information, it was being built 1972. Right? So ngayon, we'll just have to cross this one, and there is an order to
rehabilitation program here. Kailangan na po itong i-reconstruct dahil nga ito ay medyo may sa katagalan na rin. But this is one of the most famous landmark here in the Philippines. This is the one of the famous architectural projects in the Philippines. Okay? For how many long years nabagyuhan pa ito, saka ganito pa rin, nakatayo pa rin, ano? Ayan. So just crossing by here. So ganito nga lang, medyo may kahirapan ang pag-cross dito dahil nga traffic. So, hindi pinapayagan yung mga ibang sasakyan. Okay? So one lane at a time tayo dito ngayon. So ito ang San Juanico Bridge. Ganito ang sitwasyon ngayon sa mga nagbabalak na magbiyahe gamit yung kanilang mga caravels. Okay, this is gonna be the whole picture and this is gonna be the update situation here in San Juanico Bridge. Alright, ayan. So from the other end of this bridge, ayan, nasa Samar na tayo. Okay, talagang kailangan nating i-rehabilitate itong ano na to, or ayusin itong bridge na to. So simba ko mo collapse. It might collapse. For how long years nakatayo pa rin ito. Ito po yung mga pinagmamalaki ng mga waray nun dito sa Visayas, yung bridge na to, kasi ito ay dinarayo. Naging ano na rin ito pinakamataas, pinakamahabang bridge sa Pilipinas. At saka ito po ay dinarayo ng mga turista dahil ito po ay historic na po. Sa panahon pa ito ni President Ferdinand Marcos here in the Philippines. Alright, malapit na tayo sa other end nitong bridge na to. Kala ko matagal masyado, ano? Ano lang pala. Okay, so nandito na tayo sa Samar ngayon. Nakatawid na ho tayo. Yes, Samar, this is Samar now. Papunta na ho tayong That one. Allen nito. Okay, from the other side they are just waiting also to pass by. Ito po yung mga linya ngayon dito sa kabilang side na tatawid ng Samar papuntang Tacloban, Leyte. O yan, yan yung mga nakapila na rin ngayon. Okay, ang haba, no? So what have you noticed? Talagang mapapansin niyo po, wala ka na makikitang malalaking truck dito na dadaan pa. Kasi nga hindi pinapayagan ka ganito mga truck na to ganito. Hindi yan pinapayagang makadaan sa bridge. Kasi lagpas ng 3 tons na yung mga sasakyan na yan lalo na pag puno yung kaniyang mga kargamento, syempre hindi pinapayagan. So hang on tight, we're going Allen right now.
Samar Allen. So from here, siguro we just have to check kung ilang kilometers po ba. So from here, we will be going to travel for about 233 kilometers. Ayan. 233 kilometers from here. So approximately darating tayo ng mga siguro for about 7 hours kasi mahirap yung daanan. Ayan ang mga truck, nakikita niyo po ba? Yan ang mga truck na nakapila na hindi pinapayagang tumawid. Kaya yung mga kargamento nila talagang nakatiwangwang andyan, pati ito mga bus na to. Okay, kita niyo po. So we are just standby for a further instruction. Ano po bang mangyayari sa mga sasakyan na to? How they'll be able to carry the cargos, mga kargamento. Paano po nila ito na itatransport kayong hindi pinapayagang tumawid sa tulay na San Juanico Bridge. Okay, yan mga bus na to parang murag dawat-dawat na from the other side to this other end. Okay, dawat-dawat. Ayan, maraming mga pulis na nagbabantay dito, and they are strictly implemented the ordinance from the local government right here to stop those passing by big and heavy trucks, right? Ito, dami talagang nakatambay mga trucks. Ito yung mga dahilan kung bakit nasisira itong mga ano na to, kasi wala talagang ibang daanan dito eh. Ito lang talagang way na to, using the RoRo system. Kaya madaling masira yung mga biyak-biyak na mga daanan, mga project na to. Maganda pa dito ano, pero whenever we'll be passing by, talagang mahirap ng daanan. Okay, ang biyahe na tayo. Take your time right now. It's now 52 minutes past the hour of 11, and it's almost 12 o'clock. So we are formally leaving Leyte, going to Allen Port. Alright, sana ganito lang no, hanggang Allen, ganito kaganda ang way. Soon after. Nag-start na po yung mga daanan na
Okay, dito na tayo sa mga ganitong daanan. Dati-rati, yung travel natin from Leyte to Samar Allenport is aabutin lamang po ito ng apat na mahigit na oras. Kaya lang sa ganito, sira na kasi mga daanan dito. So, hindi na masyadong na i-maintain ng mga LGUs or ano ba to, yung mga DPWH. Kaya abutin tayo ng mga 7 to 8 hours na. Pag may makasalubong ka, wala ka na talagang pag-asa makaiwas sa mga sirang daan. Okay, ito. As I told you na talagang need for reconstruction itong mga daanan natin. Because of it, aabot ng 7 to 8 hours yung biyahe dito ngayon. Yan. Tapos one lane at a time yung gagamitin. Alright. Okay. Talaga ng daanan. Umiwas sa mga lubak-lubak na daanan na to Kikita niyo po yung sa kabila. Wala kang choice na talagang aray, daanan mo talaga itong mga lubak na to. Ayan. Talagang aray. Wala kang choice, talagang daanan mo talaga yung mga lubak na yan. Talagang ano? Alright, so ito naman ay one lane at a time. So palitan po ito while they are constructing the other side of this one. Okay? So inayos na pala itong mga way compare nung makaraang dito kami ay dumaan. Marami na pong mga naiayos na mga daanan na i-rehabilitate. Dami na pong ano dito. Di na kagaya dati. Talagang aabutin ka ng mga 7 to 9 hours. Dito ay unti-unti po nilang inaayos ito. Ayan. Ito na naman tayo. Pero tingnan niyo po, marami nang maayos na daanan gaya nito. Din pala compared dati. Paunti-unti nilang inaayos itong mga daanan. We passed by here 2 years ago. We passed by here during we got this brand new Ford wheel truck, and then galing po itong Manila, so dumaan tayo rito. Grabe ang sira talaga dito. Kaya ito, unti-unti nilang inaayos. Yan, so ito naman, tingnan niyo po. Umayos na naman ulit. Ito, sila na naman. Ayan. Aray. Okay. Sira ulit. Hindi nagaano dati. Ito naman ay sisira-sira. Ito naman, sira naman ulit. Okay. Yan ang dinadaanan natin. Para lang sa ganun mayroon kang idea. You are planning to pass by here, if you are planning to make a road trip gamit yung sasakyan nyo. Aray. Ayan. Ito, maayos naman dito.
sira. Sa unahan nito ng konti ay okay na naman. Hanggang makompleto nila ito. Wala kang maiiwasan. Okay. Lahat ng madaanan mo, you need to slow down para sa ganun hindi bugbog yung mga molye ng inyong sasakyan. Mga I mean mga siyak ng inyong sasakyan, hindi bugbog yung mga siyak. Baka masyakira na lang kayo pag nangyaring na nasira yung inyong mga shock, absorber shock. Okay, ito sa kabilang side ay talagang sira. Okay. Maayos na naman ulit. At least hindi na gaano dati. Okay, so we are here in San Roque. Okay, so asan to agyan niyo eh? Okay. Wala tayo dito. Then, Kumanan sa 1, Curry Avenue. Cherry Avenue. Kanan tayo rito. Nandito pa tayo sa Taktat Balogan, Samar. Alright. So, Pagkaraan ng 200 metro. Kumanan sa 1, Del Rosario. okay. Kumanan tayo sa Umay Unahan. Doon yung truck na kumanan. Ito pala yung Kumanan sa Balogan. 1, Del Rosario. Ito yata. Kanan tayo dito. Ito, kanan tayo rito. Wala dahil laing dalan dere. Katulad dito. Di ba to shortcut dito ka, no? Kumaliwa. Tapos kumanan sa 1, Del Rosario. Hindi mo tanya yung kipaagi. Kaliwa. Sino natutuyo ka ni style na ni? Alam sa mani. Sino na Kumanan sa 1, Del Rosario. dere? Tuyo. ka na o paano? Tuyo pagitaan eh. Sa style niya yan dere. Sundan na lang sa Kaan eh. Pagkaraan ng 200 metro. Kumaliwa sa 1, Mabini Avenue. Tapos kumanan. Libuga po na eh. Kumanan. Di ko. Kabinyo o. Yeah, suman daw. Dito na sa unahan kumanan daw. Kumaliwa sa 1, Mabini Avenue. Tapos kumanan sa 1, Del Rosario. Kumaliwa. Calbayog City. Papunta na ito Calbayog City. Okay. Oo nga gina kay pasigtakpan Kumanan sa 1, Del Rosario. Ayusin mo, baka madadaktan siya. Dumiretso lang ng 60 minuto hanggang 677 Gandara Diversion Road. Sure. We're not joking. Dako din yung Katbalogan Samar, no? Pero na ang kadagatan muna ni. Yan muna ni Panginabuhi dagat. Dagat na. Ang bagyo dito
lagi lang kuan. Chinese ilahang kuan sa tulay o. Sige, sponsor ni Chinese. Sponsor sa amin ang West Philippine Sea. Gani, no? Ito nga nabito to. Time. April, itaktak sa naimuhang kuan before magkalot ta. Okay. So palabas na tayo nitong Katbalugan. Kita check pangalot rin. So going na ho tayo ng Calbayog City. So from here, check your time right now. We have 27 after 2 o'clock. So darating tayo ng much earlier than expected kasi natin akalain na marami na palang fortunately there are a lot of developments to the construction of DPWH sa kanilang mga daanan dito. So much. Ito na po yung palabas nito. Dito na tayo sa may dirita ato nga kuan ba na nangawala ta diri ato gabi na kaayo ikan fortune ako dala tingala ko nga isulod ko tong sulok na kay na may mga manok may mga hinayhay basta may mga kulungan naman sa mga manok atlas tayo wala bitaw nawala ta diri mo man ni Calbayo Katbalugan ako biday ni Katbalugan sa Amar. Ano naman ang sentron nila? Tingala ko dapat may diversion road dito katong sa ibabaw yata ang diversion road magugusyur kay nangawala na bayata diri. Ayo ikalit mo na i-chichirya pagpagsa. Nato sa imong unang chichirya o. Like this. Bigla lang masakit ito kay kaluto na lang. Ako sa iglesia diri. Iglesia ni Cristo. Bilhin to si Ria rin, simba pa na. Simba ba na rin? Simba pa ka rin. Makita ko na po ka dito Ria sa imong buwan. Nagtuan rin sa siyang ministro. Ano ni simba-simba si Ria. Okay, so palabas na tayo nitong Katbalugan. Alright. One eternity later. Nandito na tayo ngayon sa may Gandara, Samar. And since nagpa full tank tayo nung nakaraan sa Mintal, Davao City, so ito na po yung kaniyang kilometer natatakbuhin is 129 kilometers. So ngayon 58.85 dito yung diesel, ayun 58.85. Magpatubil na muna tayo dito ng kahit ano lang 2,000 para so kung sakaling makatawid tayo, hindi makakatawid talaga tayo sa Matnog. Doon na tayo magpapakarga ng kasi baka mas mura doon eh, diba? So from here magpapakarga muna tayo. After natin nagpakarga, we have 485 kilometers uli. So right here in Gandara, Samar. And check your time, it's now 3:26. Okay, going out na. Kumaliwa sa 1 Pan-Philippine Highway. Okay, so pusin na po tayo. Let's go, rock and rollin' baby. Moving closer right now to our destination. Check your time right now is 37 after 4 o'clock. Alright, so dito po ay medyo maganda-ganda na yung mga daanan natin, ano.
We are traveling in the coastal area. Coast to coast. Coastal. So malapit-lapit na rin tayo. Kaya lang, I'm really starving right now. Me too. You too? You too? You're also starving? Me as a driver is very starving, you know. Really starving as mutts. The other side of this road is gonna be the cliff going to the coastal areas, going to the ocean. Meaning that we can go as much as earlier than expected. Okay, that's gonna be a coastal areas right there. Sayang din natin makita na tatabunan ng mga niyog. Dinadaanan natin. Yan. It's very beautiful. It's very amazing. It's like a coastal areas right there. Oh, wonderful. Wonderful. Just click the button there. Eh, galing ka. Ikaw yung natin sa bitbit. Because I was trying to check the ocean. So far, we are very near to our destination. I don't know whether this one is a sea or a lake. Siguro lawa dito. Ayan. Ganda ng lawa dito. Sa San Isidro na po tayo. So from here, it's 17 kilometers to the destination. Okay, so lapit na tayo. I'm really starving now. I'm really hungry. Me too. And I can't find any carinderia or restaurant in such a way in our road ahead or in any other stores here located in San Isidro. There is no carinderia or food outlets. That's why we are really hungry na. Few moments later. Take your time right now. It's now 5:31 in the afternoon and maswerte tayo kasi may aliwalas ang panahon and we've just reached our destination. This is the Allen Port
But before that, kakain muna tayo kasi tunggods na talaga. Okay. So, paparibok na lang natin yung ating schedule. Second kanan dire ay. We're here now in the Allen. It's gonna be their entrance. Okay, so as I notice, ang dami pong pasahero ngayon. Daming mga truck and private cars. Sana makakasingit tayo. And then, nandun. Yan yung sakyan natin. Papasok na. Sana makakasingit tayo, ano? Take your time, it's 6:19. Fortunately, dito tayo muna sa High Ace kasi puputin daw tayo dito pag nakapag-book na tayo. Okay? So, let's just have to wait for a while here kasi ang daming pasahero ngayon. Okay, so let's check the time right now. 9:01 and we're still here in the port of Allen, Samar. And okay, so nakaabot na tayo dito sa dulo sa pila nila. Kaya lang unfortunately wala pang dumating na barko. And as per advice, mga bus na yan yung ang priority nila. Maraming bus dyan ang priority nila. So titingnan daw nila kung maisingit tayo sa darating na barko. So we just have to find out. So stay close and baka niyo po yung mga pagsakay namin and more details. So this time right now, I'll just have to show you for the fare that we being paid right now sa ating Ranger ay 1680. Okay? And then may ano tong 129, I don't know, itong 6 person is 1260 and dalawang child is 180. So umabot siya all in all total of 3249. So let's get ready to board in. Okay, dito na tayo, nakapila na tayo for possible board in kung meron ng barko. Thank you. Much later. Tayo na po ay papasok na dito sa barko. Okay, tayo na po ay ikaw mag-send. Alright, here we go. Okay, so patas daw tayo. So mag-reverse tayo. Yes. Dong. Ano? Lower down the volume dong. Maya. Sige. Yan. Saman? Ha? Susi. Hindi ko pa. Look din. Susi deh. Alright, there we go. Boarding na. Boarding na kami. Ito. Time to board in. Uy.
Sila. 3 hours later. Okay mga kaibigan, it's about 12:35 right now. So, ibinaba na po itong gate. Ayan, dumating na tayo sa Matnog. Kaya pala na ibaba na. So far, dito na tayo sa Matnog. Kasi nga umalis tayo ng mga about 10 o'clock or something. So, hindi siya nakaabot ng 3 hours. Mabilis ang barko na to. Okay, dito pa tayo sa loob ng barko. So I think nakalapag na yung ano natin, yung gateway natin. Nire-ready na lang yung mga lubid nang sa ganoon makakapit yung mga gulong ng sasakyan, mga lubid na malalaki. Mas mauna tayo makababa nito dahil nasa hulihan tayo eh. Nasa pinakadulo ang location natin. Ayan, bumaba na po yung kotse. So welcome aboard, welcome to Matnog. Mahaba-habang biyahe na naman ito. And from here we'll go to Manila. Then from Manila we'll go to Luzon, particularly sa Nueva Vizcaya. Okay. So ito na namang bus. Maybe tayo man ang kasunod dito. Ayun na. Okay, next na tayo. Ayan. Ako yung magdadrive na yun. So, tulog po. Tingnan na tulog. Tulog ang driver natin. Kaya ako muna. Una tao. Ayan. Una ta. Tao tapos taas. Wapas taas. Hindi naman sila mangagi. Alright.
tayo. We're here na. We're here na. Batnog, welcome to Batnog. From here siguro. Wait lang. Kung gaano kalaki yung sinakyan natin, ano? Yan, ang laking barko niyan. Galing tayo dyan eh. Yan. Thank you very much, General Santos vessel, for a nice trip. Tayo na po ay alis dito sa Matnog. Ito po yung pinaka-pier ng Matnog. Lalabas na tayo rito, and from this point mag-travel tayo ng about 1,000 kilometers. Mahigit from here to Nueva Ecija. Okay, so dahan-dahan lang. 1,000? Yeah. So from here, dahan-dahan lang, makakarating din naman tayo eh. So saan ba't makakarating din tayo niyan? Okay, so we are now welcome to the ano na yun? Welcome to the island of Luzon. Ayan, welcome to the island of Luzon. So ang powers natin ngayon, ang kilikili powers natin. Yung driver natin ng isa ay nandoon sa kabila. Natutulog. Ito, papahingahin natin para palitan na lang kami mamaya. Okay, so thank you so much for making us part of this video, making us a part of our biyahe sa aming travel. Okay, so thank you so much.